6-footer na lalaki sa Bohol. Literal daw na tinitingala sa kanyang tangkad. Pero meron siyang pinakatatagong sikreto na madalas daw niyang ikapanliit. Siya si Randy, malaking bulas. 6'3" ang height. Pero dahil din sa kanyang tangkad, kalimitang malaki raw ang expectation sa kanya. Kaya naman ang iba nadidismaya. Magtali kami, magsabi lang siya sa akin, o bakit maliit yan sa iyo? Kapag malambot po, para siyang pasas. Sukatin natin ang maliit pero malaki ring problema ni Randy. Lumaki si Randy sa bayan ng Mutya sa Zamboanga del Norte. Bata pa lang, madalas na raw siyang manliit sa kanyang sarili. Maligo kami sa ilog. Ano din ako kasi yung iba malaki. Sa akin maliit. Lagi akong tinutukso ng mga kaibigan ko. Binila. Yan, maliit ang kanya, maliit ang kanya. Sabi ko, bakit nay maliit sa akin yung ibang malaki? Hindi mo nakasagot ang nanay ko, maglaki rin yan habang tumatanda ka. Pero lumaki na raw siya't lahat. Hindi pa rin daw sumabay sa pagbabago ng kanyang katawan, ang kanyang ari. Kapag malambot po, para siyang pasas. Kapag tumigas siya, ganito siya kalaki, pero ganyan lang kataas, yun lang kalahati dyan. Dahil kapos, hindi raw agad na ipakonsulta sa doktor ang kondisyon ni Randy. 12 anyos lang siya nung natutong lumaban sa laro ng buhay. Nagtrabaho sa palengke. Tulong-tulong ko sa palengke, mag-igib, mag-ano sa kariton, ng mga gulay. Bibigyan kami ng pera, ng 5 piso. Namasukan ding utusan. Kung pumasok ako doon, taga-walis-walis ako. Sa edad na 17 anyos, una raw tumibok ang kanyang puso. Mula noon, nagkaroon na siya ng 8 karelasyon. Pero karamihan daw sa mga ito, nag-iiba kapag nalaman na ang kanyang pinakatatago-tago. Nung magtali kami, magsabi lang siya sa akin, o bakit maliit yan sa iyo? Iniwalay talaga ako. Sinabi ko man sa karelasyon ko, kapag ayaw mo na, magtapat ka lang sa akin. Hindi naman ako masaktan, tatanggapin ko naman. Pero hindi lang daw ang size ng kanyang ari ang problema ni Randy. May mas malaki raw siyang suliranin. Para lubos daw natin siyang maunawaan, lakas loob niyang ipapakita ang kanyang tunay na itsura. Wala siyang Adam's apple. Hindi rin masyadong tinubuan ng buhok ang kanyang katawan. At meron siyang dibdib na parang sa babae. At ito ang totoo niyang boses. Ako po si Randy Adante Ikaw. Ang edad ko po ay 52, June 18, 1973. Matinis. Mayroon nagsabi po ng iba na ano daw ako, abnormal daw yung katawan ko. Ang sakit nyo naman magsalita, abnormal. Hindi naman, ang ibig sabihin yung hindi normal yung katawan mo kasi lalaki ka, babae ang katawan mo, may didi ka. Dahil sa mga pagbabagong ito sa kanyang katawan, si Randy nalito, lalo't ipinanganak at lumaki siyang naniniwalang siya'y lalaki. Pero Sa baka babae ka talaga, yun ang sabi nila. Sinabi ko sa sarili ko, Lord, sana maging babae na lang akong tunay. sa pag-aamin mismo ni Randy, Biki talaga ako. Tinanggap ko talaga yun. Doon talaga ako nadilong. Dinusuotin ko sa babae din talaga. Nagagandahan ako sa damit ng babae. at ang 8 mga binanggit niya na kanyang mga nakarelasyon, lahat lalaki. Yung magtali kami, magsabi lang siya sa akin, bakit maliit yan sa iyo? Yung sa iba, bakla katulad yung malaki man. Baka babae ka talaga. Para mabigyang linaw ang kanyang mga tanong, minsan na raw siyang nagpakonsulta sa doktor. Sabi ng doktor, lalaki naman talaga ang gender ko daw. Pero ang katawan ko, nagtaka ako bakit babae. Sa kanyang paghahanap ng kasagutan sa kanyang tunay na kondisyon at kasarian, si Randy napadpad dito sa bayan ng Dimyao sa Bohol, kung saan nakatira ang kanyang pinsang si Ana Rose. Nagulat ako, di ba pag nakikita tayo ng ari, parang hindi tayo
maka-straight ng tingin. Sa kanya parang tinitignan ko talaga kasi parang ano lang sir, balat. Sabi ko sa kanya, nakaihi ka pa rin ba? Sabi niya, oo daw. Nagtaka ako, ha? Para bang may ari pala maliit. Ang laki niya. Kala ko pag matangkad, maano din. Ganon din yung ari. Hindi pala. Ang ikinababahala ngayon ni Randy, hindi pa man tuluyang nadadiagnose ang kanyang kondisyon. Sunod-sunod na raw na lumilitaw ang kanyang mga sakit. May sakit na daw ako sa kidney, sa liver. Kaya pala, dali na akong mapagod bitaw mula doon hanggang dito. Tapos ito, 2 linggo na ito. Lumaki ng lumaki, nagpula na. Itong mata ko, pagka-stroke ko, nagdilim na. Hindi na po ako makapagtrabaho. Mabigat. Kasi madali na akong mahingal, mapagod. Hirap talaga ang kalagayan ko. Feeling ko lang po talaga sa kanya, sir, mapagamot lang siya para man lang humahaba-haba yung buhay niya. Kung matingnan ako kung may matris ba talaga ako, mabubuo na po yung pagkatao kung ano talaga ako. Okay lang sa akin kung lalaki talaga ako, kung babae ako. Hindi, mag-isintay ako may mangligaw na lalaki. Kasi babae ako eh. Ano ba talaga ang tunay na kasarian ni Randy? Nito lang Biyernes, sinamahan siya ng aming team na magpatingin sa mga espesyalista. Merong development sa breast, pero hindi siya fully developed. No? So, yung second is, dito sa genitals, ay na-observe namin ay yung meron siyang infantile penis, which means hindi angkop sa kanyang edad yung size ng kanyang penis. At saka yung testes niya ay underdeveloped, so undescended testes. We think that this is a disorder of sex development, or it was previously termed as intersex. We need to do hormonal testing, and then we can do ultrasound para malaman natin ang ari if male or female, and then we can do karyotyping. Yung mga series of hormonal testing is napakamahal at kailangan ito i-send out doon sa Manila kasi hindi ito available dito sa Bohol. Natuwa po ako nga matingnan nila kung ano talaga ako. Tatanggapin yung lalaki ko pero ang puso ko ay babae rin. May diabetes siya at saka hypertension. Pwede or pwedeng hindi ito related sa kanyang sexual development problem. I-manage muna namin yung diabetes niya at saka yung hypertension niya. Kasalukuyang pagtingin ng lipunan sa aming mga intersex is hindi normal. Kaya minsan, doon nagkakaroon ng pambubuli, pinagtitinginan, isama na natin yung insecurity. Kasi nga, alam nila na parang may kakaiba sa kanila. Meron siyang epekto psychologically. From childhood, malamang meron na siyang mga tanong tungkol sa bakit ganito ang aking itsura. Napakahalaga na sa simula pa lang, nandito ang suporta ng pamilya at ganoon din ang iba pang mga medical professionals. Dapat alam ng society na we exist same as the normal boy and the normal girl. Intersex exists, we exist. Yun ang dapat malaman ng iba. And we can live normally as them. Sa publiko, dapat magkaroon tayo ng proper information dissemination. Doon na papasok yung tinatawag na inclusivity talaga, na parte kami ng lipunan na hindi kami maaalangan na makihalubilo. Para kahit papaano, matulungan si Randy sa kanyang pang-araw-araw. Ang local government unit ng Dimyao nagpaabot ng tulong. Matuwa po ako para pambili ko ng gamot ko dito, ma'am, sa sakit ko. Kapag nalaman ko kung lalaki o babae ako, kusang loob ko itong tatanggapin. Ang mahalaga, may nakaintindi at may nagmamahal sa akin kasi mabuti naman akong tao, kahit ano pang aking kasarian. Hindi tayo hinuhubog ng ating katawan, kundi ng ating tapang at kabutihan. At sa mundong madalas mapanghusga, ang tunay na mahalaga kung paano tayo nagmamahal, tumatanggap at nagpapakatotoo sa ating mga sarili. Alangga ko ikaw, Apo. Alangga ako man ikaw la. Ba't ka nagsiman? Maharap ko to eh. Para kay Lola din. Hindi ko na ho alam, hindi ko naiintindihan kung anong nangyari sa kanya. Siguro kayong gagawin namin ng lahat para sa kanya. Wala ka ba talaga nakita, Arner? Wala ka narinig? May gumagala na berbalang dito sa atin. Ang mga nangangambang puso't isip, ginagamit yan ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao.
Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pochong. Kumakain ng patay, may mata ng pusa, may pakpak ng pangke, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Mag-iingat ka sa masusunod mo sasabihin. You know about the Pochong? Please refrain from talking about Pochong. Do not attract its attention. Father Rex, yan po bang pinakamatinding sanik na naharap ninyo? Hindi ako titigil hanggang hindi ako nakapaningin. Hindi tayo papatay. Kakampi natin ang Diyos. Huwag sumapakita sa akin! Ha? Masusunod ang kaluluwa mo, Silvierno! Mapatawad ang Diyos sa lahat ng lumalapit sa Kanya! Ito po si Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.